naghatag og kadaugan nato nga kita mahimo nga anak sa Dios. And so it amazes us nga luyo sa atong pagkamasalaypon na ay Dios nga andam nga moangkon kanato despite of who you are. So salamat kay sa song nga nag-remind kanato before nato sugdan ang ato ang second topic ang kagabyo na ang ato second topic zone giuluhan ni siya of heart surgery. Kagabi ato na-discuss ang problem solve. Nakita nato nga doon na itulog ang ato ginisas kagabi nga problema ang Ginoo. Una, sala. Pinaka-main problem sa Ginoo is ang sala. Yung balik-balik na Biblia, wala nilain nga pinaka-main problem ang Ginoo kundi ang sala. Ikaduha, ato nakita nga tungod aning mga creatures nga yan gihimo in the beginning and then nagrebelde yan nahimo pud nga mo'y hinungdan nga daghan kay kadaot nining kalibutan. And gusto pud niya nga matagaan o kanang ending ang sala. And ato nakita nga isa nga problem po sa Ginoo is ikaw ug ako. Isa sa rason tungod kay naa kanato in a nutshell na ang iyang pinaka-treasure apa na ang iyang pinaka-hate. Saon niya nga pagluwas nato atong dapat ma-separate. Atong dapat mabiyaan ang sala, atong ma-accept si Jesus, iyang himo ang solusyon aron kita matagaan og eternal life. Amen. Siga na, karon nga kagabion ato hisgutan ang heart surgery. Before that, mag-ampo sa ta. Dalay gyud mga Dios, daghan kay salamat sa another nga opportunity nga magihatag kanamo nga maghimo kami sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. Dear Father, ako nagahangyo nga ikaw ang mahimo namo nga magtutudlo nini mga tagnana. Please cover me with your righteousness. Hide me behind the shadow of your cross, that you alone will be lifted up tonight. I pray, Father, nga ikaw ang mailan. Ikaw ang mas masuod namo niini nga week of revival. And thank you nga imong i-grant ang imong Holy Spirit nga mo'y muuban ka naman sa among pagtuon. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Heart surgery. At gusto na ito pagkunigala sa usa ka verse sa Bible sa Matthew 10 verse 16 and I believe ang uban sa inyo familiar ani ingon sa dinhi, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be therefore what? Wise as serpents and harmless as doves. Now, kini siya nga verse igala sa diha nga gisulti ni Jesus sa mga disipulo. Ingon siya, mabot ang time nga i-send out mo sa lahi nga mga places. And ingon siya, behold, I will send you forth as sheep in the midst of wolves. Atong tanawon ka ng mga highlighted words na igala. Ingon ang Ginoo nga isusama ko kamo sa sheep in the midst of wolves. Na kung atong i-verses sigala, kung imong tanawon sheep, nga itong sheep man ang igamit sa Ginoo nga illustration, as iya ang dihimo nga example, illustration para sa mga disciples, nga sila manimo nga susama sa sheep in the midst of wolves. E kung yung muna-unaon, ang wolves o ang sheep, kung imuhang ipag-away, kinsa ang pildi? Sheep, of course, di ba? Pildi gyud karon ang sheep. Buto pasabot nga ingon ang Ginoo nga well, every time na magkaatubang mo og sheep, you will always lose sa fight. But igala ang wala tong sabtan ani is that gihimo sa Ginoo nga illustration ng sheep tungod kay naay nindot kay nga lesson sa sheep. You know why? Because the sheep will not win kung walay shepherd. Wala nga gihimo nga disciples giingon nga well wala ta mo gitagaan og flattery nga himonta mga as lions in the midst of wolves. Because lion nag-depend sa iyang own strength, but sheep depends on the shepherd. Budla pa sa mutigala, ingon ang Ginoo, himuon ta mo nga sheep in the midst of wolves. I will send you a sheep in the midst of wolves. Why? Because the moment nga send out ta mo sa lahi-lahi nga field, daghan mo masaguta nga mga sheep and lions. But you're always please always remember nga ang inyong strength always mag-depend sa inyong shepherd. Ang inyuhang kadaugan magdepende sa kung giunsa ninyo pag-trust ang inyuhang magbalantay. Ingon ang Biblia sa Psalm 23 verse 1. Memorize natin tanan, ingon siya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Na kung ngayon dalitag, the Lord is my shepherd, kinsa ang sheep. Of course, ikaw nagka-claim, right? Sa diyan ikaw nga, the Lord is my shepherd, diyo ka nga ako ang sheep. Si Jesus ang ako magbalantay. So, based on that truth nila, imong masabta
nga kita giingnan sa Ginoo nga ang inyuha nga tanan nga mga success sa inyuhang missionary endeavors, sa inyuha nga church, wala ga depende sa inyuhang ideas and plans. It depends on God. Magdepende ang atong success sa evangelism dinhi sa yuta, not because we are powerful evangelists, but because God is powerful. Amen? Tungkol kay ang Ginoo dunay gahom na ibalaan nga espiritu nga iyahang pwede ipaadala kanato nga mo'y mugiya kanato sa pag-ebanghelyo. Any success sa church, any success sa atuang nga pag-ministry, dili na tungod nato, but tungod na sa Dios. Tungod na sa atuang nga manlalaban. Higala, whether we like it or not, pil kita kanunay sa yawa. Tama ba? Wa gid tay kusog bisan kung saan ni mag-fight sa yawa, you will always lose kung ikaw mag-fight nga walay Kristo, nga walay Diyos nga gialagaran. So yun, the Lord is not ikaw ang magbalantay, kita ang sheep. And then one thing sa sheep higala, kining sheep, wala na sila depend sila ang strength, defenseless kayo sila. Gani, kung yung mga yung tanaw ng sheep, di kini kabalo mo ulit sa ilang pasunan. Kinahanglan din ni sila ug magbalantay. Ingani ka dependent ang sheep higala sa ilang shepherd. And one thing nga nindot sa sheep, kabalo siya o kaila siya sa voice sa iyang shepherd. Dili siya dito sumusunod kung kinsa na ang magsigig sigig sulti niya or sigig amo niya, kabalo siya sa iyaha nga magbalantay. That simply means higala, the battle is not ours, but it's God. We just need to be still and know that we have a God. Amen? So, ato nakita na ang una, the sheep. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Ikaduha, be therefore wise as what? Serpents and harmless as doves. Now, notice the regala, ingon ang Ginoo, be therefore wise as serpents. Now, basically, kita nga mga dentista, makadungog ganita og serpent sa Biblia. Unsa nga itong muna-muna diretso? Unsa ang nagpasimbolo sa serpent sa Biblia? The devil, right? Now notice, aning a verse, si Kristo ang nagsulti aning a verse. Ingon sa mga disciples, be therefore what? Wise as serpents. Now kung ato tanawon spiritually, kung si Satan nagpasimbolo sa serpent, tingani ang pagkasulti aning a verse. Mga disciples, kinahanglan masusama kamo kamalamon kang kinsa ang serpent sa Biblia? Kung Satan. But pasabot nag-recommend si Jesus, hey disciples, you need to be wise as Satan. Mo ba na ang gusto ipaabot sa Ginoo sa mga disciples? Or naay another nga key or door nga atong masabtan in a very spiritual sense kung kinsa ang wise serpent. Now notice igala, wise serpents ang dimension dra, wise as serpents. Now, ang pangutana, si Satan ba wise? Is Satan really wise? Well, atong tubagon, biblically speaking, Psalm 36 verse 3. The words of his mouth are iniquity and deceit. He hath left off to be what? Wise and to do good. So ato tanaw ni kala unsa ang wise biblically. Naingon diri ang wise daw biblically ang usa ka tawo nga ang iyahang bakba walay words of iniquity and deceit. But pasabot ang person nga walay iniquity and deceit siya gitawag sa Biblia nga wise. That's wise biblically speaking. Another verse, Proverbs 8:33, hear instruction and be wise and refuse it not. So biblically speaking, ang wise naminaw og instruction ug wala gi-refuse ang instruction. Another verse, Proverbs 10 verse 8. The wise in heart will what? Receive commandments. But pasabot ang wise biblically speaking, gadawat og commandments. Amen? Okay, another verse, Proverbs 13 verse 1. A wise son what? Heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. Biblically speaking, ang wise man is actually naminaw sa instruction sa father. Next na verse, Proverbs 14 verse 16. A wise man feareth and what? Departed from evil, but the fool rageth and is confident. Now, kung atong tanong nigala, wise ba si Satan? Biblically speaking, ato nakita nga ang usa ka wise feareth God and departed from evil. Pangutana, ni-depart ba si Satan sa evil? Naminaw ba siya sa instruction sa Father? No. So, tanan na itong gitanaw nga verse igala,
walay any ato nga verse nga mo prove nga si Satan is wise. That simply means si Satan is not wise biblically. Kaya ang wise biblically, walay deceit iyang mouth, walay iniquity iyang mouth. But kung si Satan yung tanaw, full of iniquity iyang mouth, right? So dili mahimo nga wise si Satan. So biblically speaking sa wise, no iniquity and deceit in his mouth. Here's the instruction, receives commandments, here is Father's instruction, departed from evil. So kung ito tanawin diri, be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Dili pwede nga mahimo, biblically speaking or spiritually speaking, nga si Satan wise serpent or usa ka maalamon nga bibig. But let's say, so ang pumutana next is kinsa man ang wise nga serpent nga gi-recommend ni Jesus, nga kinahanglan sa mga disciples nga dapat maingana sila. Well, sa Biblia ikala dunay duha ka kinds of serpent. Ating tanawon karon sa duha ka kinds of serpent. Una nga makita nimo nga story, ang account ani nga about sa bitin. Makita nimo sa Exodus 7:8-12. For the sake of time, dapat basahon, you can read it for yourself. Pero kini siya nga story, it's about Moses and Aaron nga nananghid sila didto kang Pharaoh. Nakita mo? Nananghid sila kang Pharaoh, naginan sila sa Ginoo nga kung madto mo kang King Pharaoh, ang imuhang sungkod Aaron, imuhang nang ilapay dito sa tubangan nila, and kanang imong sungkod mahimo nga unsa? Nga biti, tama? Kaya mo, mahimo ang biti. And then, sumo din ang gimo, nangadto sila, Moses and Aaron went to Pharaoh. Pagabot nila kang Pharaoh, ilahang labay lang bitin nga sa tubangan ni Pharaoh, and then nahimong bitin. Ang amazing sa story is that na mga wise men si Pharaoh. Sa diha nga nakita niya sa mga wise men ni Pharaoh, gitawag ni Pharaoh yung mga wise men niya, nakita nila ang gihimo nila Aaron and Moses, nahimo nga bitin ang ilahang sungkod, and then naghimo po sila, ilaha pong gipanglabay ilahang mga sungkod, and then ang mga wise men sa diha, ang gilabay nilang sungkod, nahimo pong bitin. Now, ito nakita sa story nga na duha ka serpent. Ang serpent nga nasa side ni Aaron and Moses, and ang serpent nga nasa side ni Pharaoh and the magicians. So, ito makita din in a spiritual sense, of course, katong bitin nga nasa side ni Aaron and Moses, serpent in the side of who? Of God. And then katong isa, serpent in the side of the enemy. Well, ang amazing, kay katong mga magicians, ilahang giawa ang gihimo nila Moses and Aaron. That simply means they are imitators. Now, question ni Gala, si Satan ba usa ka imitator? Yes, he's the great imitator. Pwede ba niya awat-awaton ang imuhang loved ones nga namatay na? Yes, pwede siya magpakita as if imuhang lola nga namatay na. Pwede siya magpakita-kita kanimo, mubisita sa imong balay, but the Bible says, the dead know not anything. Di na makabalik sa itong panimalay. Kinsa mo itong kabalik-balik sa panimalay? Of course, si Satan. He is the great imitator of all ages. Si Satan, pwede niya awat-awaton ang atong mga hitsura. Gani igala, ang pinaka-amazing pa, kay pwede maawat ni Satan ang hitsura ni Jesus. Even higala ang voice, ang comforting words ni Jesus, pwede niya maawat. That's how si Satan higala usa ka imitator. Pero that's one account nga nakita nga duha ka serpent. Serpent in the side of God and serpent in the side of Satan. Now, ano ang account sa Biblia? Numbers 21 verse 4 and 9. Kini siya nga story, kini siya nga account, mo ni panahon na ang mga Israelites gikan sa Egypt, nagsige sila baklay paingon na sa wilderness. Abot na ito sa wilderness of Sin. Gikapoy sila, grabe yung bagut-but nila. Kay grabe ang ilahang giagian nga dalan. And to the point, nagsige sila bagut-but, and then gi-withdraw sa Ginoo ang iyahang protection. Gitawag sa Biblia siya nga fiery serpent. Gipadala sa Ginoo ang mga fiery serpent, mga poisonous serpent, other version says sa Biblia, nga kung pwede 5 minutes, in my imagination, 5 minutes patay na ka, kumapakan ka ani. And so, sa diha nga napaakan ang kadaghanan sa mga Israelites, aning fiery serpent nga naa sa ground, ang nahitabo yun, unsay nahitabo? Naghangyo sila kang Moses. Nga kwaon kining mga fiery serpent, kining mga poisonous serpent, kay daghan na ang nangamatay sa camp of Israel. Daghan na namatay, uban 50-50, ang uban nangamatay na, daghan na. And then usang tingin mo igala,
ni Moses. Sa diha nga nakadungog din ng mga murmurings, request sa mga tao, nga Moses, pwede ba ihangyo sa Ginoo nga kuhaon ng mga poisonous serpents kanamo? Kano man sa tubag sa Ginoo, hangyo si Moses, ingon ng Ginoo, okay Moses, ato nang tubagon nga hangyo. Pero not on the way they expect it to happen. So wala ikuha sa Ginoo actually ang mga fiery serpent, mga poisonous serpent. Sa Ginoo sa Ginoo, I will make a serpent of bronze. Ibutang na ko ni sa pole, Moses, ibutang sa pole ng serpent of bronze ni binuhat, and then ipakita sila ang tanan nga mulang daw ang brazen serpent. Saad sa Ginoo, mama ayo. Simple ba na ang solusyon? Simple ba na ang solusyon? Wa kay lain ni moon, you just need to look at that brazen serpent, and when you look at that serpent, by faith, you will be healed. You will live by looking to that brazen serpent. Ato na kita nagala, nga doon ay duha ka serpent. Ang serpent ka nasa ground, which is poisonous, makapatay, pero na ay serpent sa pole, nga maghatag og life. Nakuha niya doon ka serpent? Serpent ka nasa ground, poisonous serpent, and then ay serpent nga nasa pole, nga maghatag og healing. Now, tungatan na higala, before ta mo padayon. Kining brazen serpent higala, mo na ang solusyon nga gihimo sa Ginoo sa tanan nga mga Israelites nga napaakan sa bitin nga poisonous. And ang ilang hangyo, sa ilang hangyo, kuha kining mga bitin nga naa sa amo. May imagine na to. Kaya daghan mo to sa kampo sa imagine to karon nga naa yung 1,000 serpents nga nangahulog gikan sa siling. And then natin imagine nga, close ang door, close nila tanan, naadra sa inyong mga abaga, ang uban nga bitin, nasa inyong mga paa, ang uban nga bitin. Una, malingon ako sa inyo, ayaw mo focus anang naa sa inyong bitin sa inyong abaga. Focus mo anang bitin dire, din sa mga tanaw. Do you think easy mo tanaw? Asa ka itong tanaw higala? Siguro busy kita, mas tampid siguro ta. Bisa na siguro isa ka bitin, huwag mabilin. Mas tampid ka kay mahadlok ka, and we want to save ourselves. Gusto itong masave ang atong kaugalingon nga kinabuhi. And may imagine ako anong time dito sa camp of Israel. Ingon si Moses, don't focus on that serpent around you. Serpent na nasa inyong mga abaga. Look at this brazen serpent and you will live. That's the only promise nga gihatag kanina. And sometimes in a spiritual sense, makita pud nato ni sa atong kahimtang as believers. Nabay mga backbiting serpents sa inyong mga palibot? Nabay nang libak ninyo? Nasakitan na ba mo higala sa mga sulti? Siguro sa inyong mga... Nabay mga nasakitan din sa mga sakit ng mga sinultian siguro sa itong mga silingan, sa itong kauban sa iglesia. Nabay mga nabackbite din, unya nasakitan, unya ni-backslide, unya moingon din nga, as long nga naman ang ildera dira, di gyud ko mo simba. Unless di na siya mawala din na. O siguro nga itong ampo, Ginoo, musimba ko. In one condition, kuhaan na dira. Kuhaan na ildera dira. Kuhaan na si suan sa dira. Kay di gyud ko musimba. Unless nga naa siya. Sakit kayang gihimo ka na ko. Regala, one thing I've learned. Ang gihimo sa Ginoo, no. Ang akong gusto, ni mong himuon. Look up. Higala kung naamoy naglibak ka nato, kung nasakitan man ta sa atong kinabuhi sa mga pagsulay nga niabot ka nato, mga libak sa atong mga silingan o kauban sa iglesia, ang solusyon ana is dili mo adto sa lahi nga iglesia. Ang solusyon ana dili mo po magwaon ka na tawhanan sa church. Ang solusyon ana is look up. Amen? We need to look to God. Dapat kabalutan mo lantaw sa Dios. Dapat kabalutan asa ta mo lantaw panahon nga naata sa kasakit. And na-amaze lang po ko sa diha nga si Noah, giingnan sa Ginoo nga paghimo og ark. And sa diha nga gahimo og ark si Noah. Kung ikaw ang engineer sa ark higala, pila ka bintana niyo himuon? Isa may engineer diri. Pila ka bintana niyo himuon kung ikaw ang engineer sa ark or ang architect sa ark? Pila niyo ang gusto? Duha, tulo, pila niyo gusto? Siguro daghan. Ano man, daghan yung bintana na gusto. Siguro pag human, pag kanang lunok na daghan kag malantaw, no? Siguro, yung ibutang kung daghan ng bintana, kung tulo ka bintana yung ibutang, asa yung ibutang?
sa kilid, tubangan, likod. Pwede imagine nigala kung yan natin design. Buta nato, nasa kilid, nasa tubangan, nasa likod. Pag panahon sa lulo, kabalo mo sa metabo, magsigitag panglantaw sa itong kilid. Tuan na sa silingan na ginamot na, nagtulutang na. Si Suan sa tuan na, wala ga uban-uban na sa mga hayop, wala. Sige, taglantaw, aning mga tawanan. But God is wise, you know why? Because kay siya ang architect, siya ang engineer, wala na din si Moses, ang bintana, ibutang, ayaw sa tubangan, ayaw sa kilid, ibutang sa taas. Una-una ko, ngatong sa taas man, kabugok na engineer. Sa taas na ibutang, dili sa tubangan, dili sa kilid, kamula mo sa purpose din, no? Nga sa taas din niya ibutang, unya, nag-inusara na bagyod nga, window. Ingat na Biblia, a window. Isa na. Nga window, gibutan niya sa taas. And one of the reason, Migala, tungkol kay gusto ipalearn sa Ginoo kang Noah o sa iyang pamilya, nga panahon gani sa bagyo, wala sa nilaing tanahon. Just look back. Higala, how many times nagibagyo ta sa pagsulay? Sige, taglantaw sa kilid. How many times nagilubog ta sa mapagsulay sa itong kinabuhi? Nagsigi tagtanaw sa palibot, huwag yun ta nakalantaw sa taas. And that moment, gusto ipabot sa Ginoo ka nato igala. So sama sa lesson niya hindi pa learn. Ngadto kang Noah o kang Moses. Nga sa atong panahon karon nga kita naanas ni napos nga panahonan. Moabot ang dako kay nga bagyo. Moabot ang dako kay nga crisis or tsunami spiritually. Higala, we need to start looking at kinahanglan makabalo na taon saon paglantaw kang Jesus. Kaya itong song nga ingon, turn your eyes upon Jesus. Unsa ang next na lyrics? Unsa ang next na lyrics? Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of this world will grow strangely dim. Higala, the more we look upon Jesus, the more our faith will become strong. The more tang malig-on sa pagpangalagad. Pero gani mawala atong paglantaw kang Jesus, hinay-hinay punta mawagtanan o pagtuo kaniya. Guarantee, walay lain nga makapalig-on sa atong pagpangalagad. Walay lain nga makapalig-on sa atong pagtuo. Ang paglantaw lamang ni Anang manluluwas nga miulay sa iyang dugo sa cross. Naidor ka serpent. Serpent sa ground and serpent sa pot. Mag-provide ng healing, ang serpent sa ground, mag-provide of death, kamatayan. Pero ang pumunta na igana, kinsa man tong serpent sa pot? Kinsa man ang nagpasimbolo atong serpent sa pot? Well, ingon diri sa John 3:14. Kini nga verse, ani nga time si Nicodemus nakikistorya sa kang Jesus. And sa diya nakikistorya siya, niabot sa point, nagiinan siya ni Jesus. By the way, si Nicodemus igala, kabalo siya sa story sa Biblia. Because kung sa ato na karon, doktor na siya sa Biblia. May nakaya na sa Biblia. May nakaya na siya mustadi sa Biblia. Kabalo siya unsa ang mga story sa Old Testament. So, giingnan sa Ginoo, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Ingon si Jesus, kung di siya kamutuo sa anak sa tao, na muluwas nining kalibutan. Kung giunsa pag lift up ni Moses ang serpent sa pole dito sa wilderness, makita ni upuhon nga ang anak sa tao i-lift up sa cross. And sa diha nga nakita gid niya si Kristo nga na-lift up sa cross, mao tong panahon nga fully nga ni-surrender si Nicodemus sa iyang life ug nahimo siya nga pinakadako nga tao nga dunay factor sa pag-spread sa gospel ni atong panahon na. Ingon siya diri. So kinsa tong serpent nga pole? Ingon si Jesus, ako katong serpent sa pole. Kung yung tanawan ng story sa wilderness, it's a story, a reflection of Calvary. Naay nangamatan, himalat yun nga mga tao nga nagtinga sa ilahang espirituhanan. And Jesus came. Ingon siya, don't worry. Bisan pag himalat yun ka, bisan pag 50-50 imong life, just look at me and you will have life. Doon na kay kinabuhi
nga walay katapusan, panahon nga mulantaw ka kang Jesus. Nga kita na napakan og bitin din Hazel. Napakan og bitin? Wala pa napakan og bitin diri? Okay. Well, natin quote nga basahon, and then you can read it with me. Nga diri, Moses was divinely commanded to make a serpent of brass resembling the living ones and to elevate it among the people. To this, all who had been beaten were to look and they would find relief. By the way, mo ni siyang komentary sa panahon nga nahitabo ni dito sa wilderness. And then he did so, and the joyful news was sounded throughout the encampment that all who had been beaten might look upon the brazen serpent and live. Many had already died, and when Moses raised the serpent upon the pole, some would not believe that merely gazing upon that metallic image would heal them. These, what everyone, perish in their unbelief. Yet there were many who had faith in the provision which God had made. Fathers, mothers, brothers, and sisters were anxiously engaged in helping their suffering, what everyone? Dying friends, to fix their languid eyes upon the serpent. If these, though faint and dying, could only what? Once look, they were perfectly restored. Imo i-notice na igala nga ang mga suffering, dying friends ni mga tawhana, ilahang di pang tabangan kay kabalo sila nga sa diha nga makalantaw lang ni sila ngadto sa brazen serpent, mamaayo sila. In a spiritual sense, karon igala, doon na ba tayo mga kaigsuunan nga himanatyon sa ilang espirituhanan? Doon na ba yung mga kaigsuunan nato nga wa na nakapangalaga? Unsa ang atong gihimo kanila? Kini nga story igala nga komentar ligingon, kadtong nakabalo nga ang paglantaw kang Jesus, mao'y makaayo kanila ilahang gitabangan. Usahay bitaw naagal mo balik nga backslider, murag head to foot atong pagtanaw. And then murag ingon din nga, nakatamak mag-intis siguro ni kay nakabalik man ang pagsimba. Instead igala atong tabangan ang mga nawala sa pagpangalagad, atong ibalik ang ilahang paglantaw kang Jesus. Amen. Kay mauna ang ilaha nga hope. Mauna ang ilaha nga pagdaog nga sila mahimo again nga maribay sa pagpangalagad kang Jesus. Akong gi-research igsoon unsa ang mahitabo kung mapakal ta og bitin. Unya, unsa ang mahitabo kung ang imong dugo mabutangan og venom. Kaya naa sa bitin bitaw ang rason nga mamatay ang tao tungod aning gitawag nga venom kining lana. So akong gi-research kung saan ang mahitabo di ay sa dugo nato kung masagulan o venom. Amo na mahitabo. Ang venom di ay kung makumbine sa dugo, kanang fresh ni mga dugo, pag mabutangan na og venom, mahimo na siyang jelly. Mustiki na siya, and then sa diha nga mustiki na siya, of course, ang imong circulation sa imong body, di na makapadayon. And then, mo-end siya nga maslap ang imong heartbeat. So, ang pinaka-main point sa venom ni Gala, ipastop ang circulation sa dugo, aron ma-stop ang heartbeat. Tama ba? So, ingana ang pinaka-gihimo sa venom. And we know, nga spiritual speaking, naapoy venom ang kaaway. Ato tanawon, kinsa may napaka nagbitin diri, wala pa no? Ato basahon ni. Ready go, ato basahon. All who have ever lived upon their pause. Pila? Tanan, asa nagpuyo? Kinsa taga Pluto diri? Ay taga Pluto, nay taga Mars, nay taga Jupiter, taga Earth ba tanan? Okay, kay taga Earth tanan including Bataani. Okay, yes. All who have ever lived upon the earth have felt the what? Deadly sting of that old serpent, called the devil and Satan. So pumunta na, kinsa na pakalugbitin. Okay, kitang tanan na paakal sa gitawag nga spiritual nga bitin. Kinsa nga bitin ni John? Ang yawa. Na ay venom sa ato ang kasing-kasing. And ang venom ni Gala, ang purpose ali, ipasat niya ang ato ang life, ang dugo, aron ma-stop ang heartbeat. And by the way, sa Biblia, ang blood nagpasimbolize sa life. Subot pa sa Batigala, kung i-combine ni Satan ang venom sa atong spiritual nga life, which is the seed, higala mo-stop ang atong heartbeat. But pasabot, sa panahon nga kita nangalagad sa Ginoo, ayaw isagol ang venom sa kaambay sa imuhang spiritual life. Because mamatay o ma-stop ang atua nga heartbeat. So sa mga venom sa kaaway, nga mukil sa atong spiritual lives. In general, mao ni siya ang sala higala. Yes, it's true. Nga ang sala higala mo destroy sa atong connection sa Ginoo. Agree? Mo destroy higala sa atua nga connection sa Ginoo. Ang sala maghatag natong empty nga kinabuhi. Agree?
Higala ang sala muhatag natog kangit-ngit sa atong pagkinabuhi. Agree mo ana? Ang sala higala maghatag natog kapait, kasakit. Agree mo ana? Higala ang sala pod mo separate ka nato sa Dios. But the good news is, although ang sala naghatag og separation gikan kanato ngadto sa Dios, si Kristo naghatag og reconnection aron kita ma-reconnect sa Dios. Aron kita makabalik sa Dios. So ingon ang Ginoo kay ang salaman mo hinungdan nga mamatay niyo ang spiritual na life. Ingon siya sa 1 John 2:15-16. So unsa may spiritual venom sa kaway. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not what? In him. Kung sa man nasa kalibutan. For all that is in the world, the lust of the one, flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Naitulo, ato makita. Una, pride is a spiritual venom of Satan. Nga naman ligala? Kung sa man dinig pride? Well, pride, according to Amazing Grace, 297 paragraph 2 sa commentary, pride and the love of the world are the what? The snares which are so great a hindrance to spirituality and a growth in grace. Pride, mupag-undang sa atong pagtubo diha kang Jesus. Ang pride, mupag-undang sa atong pagtubo sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Another nga quote, ingon diri. Faith and Levi 68 paragraph 5. Whenever pride and ambition are indulged, the life is marred. For pride, feeling knowing, closes the what everyone? The heart against the infinite blessings of heaven. Is pride dangerous? Yes, dangerous. Ano yung sa imon? Closes the heart against the infinite blessing nga ihatag sa heaven. Another quote, ingon diri sa Sons of Douglas 301 paragraph 4. Pride feels no need, and so it closes the what? The heart against Christ and the infinite blessings He came to give. There is no what one room for Jesus in the heart of such a person. Mga tanong igsoon, posible ba nga naata sa church pero walay luna sa Jesus sa itong kasing-kasing? Possible ba nga we are going to church, nagsimbat na matag Sabado, midweek pa siguro, or vesper pa siguro, pero puno tag pride? O yes, igsoon. Possible nga siguro na natay posisyon sa church. Possible nga natay siguro mga katungdanan sa church. But ang atong kasing-kasing wala paghihapoy Kristo. Higala, I remember sa diha nga nabautismuhan ko at the age of 10. Kasi nabautismuhan at the age of 10 din. Nabautismuhan ko at the age of 10. Nabautismuhan ko nga wala ko kasabot sa tibok kamaturan. And then I realized nga nabautismuhan ko nga hindi ko converted. And then nabot sa point in my experience sa diha nga naabot ko 20 kapin. Ang kong pangidalon, na-encounter na ako si Jesus sa convention. Sa diya, na-encounter ko siya, anak mo nga, nindot mo na kayo, lami mo na kayo nga ma-encounter ni mo si Jesus, na-appreciate ni mo si Christ. And then I realized, and by the way, at that time, human ako bautismo, na anak ko katungdanan sa church, pila ka mga years, nahimo ko nga AGY, Adventist Junior Youth, o niya, nahimo ko nga youth leader, nahimo ko nga association director sa youth, daghang katungdanan. But I realized, I don't have Jesus. I realized nga ko converted. Not until nga na-encounter ako si Jesus, yung mga, Lord, nabautismuhan ko, but I'm not really converted. Namin katungdanan, pero hindi ko converted. So, posible ba iso nga nabautismuhan ta? Na sa church, na katungdanan, nahimot ang elder or diaconate or whatever position niya, but not converted. Possible ba ni? Possible iso. Tungod sa pride. There is no room for Jesus in such a person. Number 2, lust of the eyes. Sa atong kalibutan ko regala, whether we like it or not, puno ta sa entertainment world. Tama ba? Bisa nasa kamulantaw, puno kayo ug mga lust of the eyes. And kung imong tan-awon mo ni ang isa sa mga hinungdan nga mubabag sa atong pagtubo. Na ay Facebook, na ay YouTube, na daghan nga mga internet karon nga pwede ito madadala bisan asa na atay data every now and then. And many times I realize sa ako kung personal experience ko nga, Lord, sorry nga many times naghandom ko nga naay data, naay wifi, but wa gyud ko galong nga connected sa imo ha. Sometimes we are longing to be connected sa ani nga mga internet connections, pero higala ang atong pag-ampo nga wagta. Ang atong
mga connection sa Ginoo na wad-an o gana sa atong kinabuhi. We don't love to study the Word. We don't love to pray. Wala tayo gana, gani, ubad to study. Higala sa atong kalibutan, daghan ug mga temptations nga mubabag ka nato, the lust of yes. And then, sa diyan nga scroll ko sa internet, higala, na ako'y nakita ka po. And if you will agree with me, ani, then you can agree. Ano yung iyang gisulti? They lie on the table side by side, the Holy Bible and the what? The TV guide. One is well worn and cherished with pride. Not the Bible, but the what? The TV guide. One is used daily to help folks decide. No, not the Bible, but the TV guide. As the pages are turned, what shall they see? Oh, what does it matter? Turn on the TV. So they open the book in which they confide. No, not the Bible, but the TV guide. The Word of God is seldom read. Maybe a verse before they fall into bed, exhausted and sleepy and tired as can be, not from reading the Bible, from watching TV. So then back to the table, side by side, lie the Holy Bible and the TV guide. No time for prayer, no time for the Word. The plan of salvation is seldom heard, but forgiveness of sin so full and free is found in the Bible, not on TV. Mga kaiwan ay gala? Sa diyan na nabasa ko niyo, this is very true. Higala many times, mas nahatagan na itong time ang paglantaw o TV than sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. I'm not saying nga pag muulit mo karon, pamutla inyuhang outlet sa iyong TV. Wala ko na ingana ha, nga panggugon yung mga TV dito kay kining TV, wakay ni pulos. No, I'm not saying that. I'm saying gala, nga kung naamagaling kay TV, you can choose programs na maka-uplift sa atong spiritual nga pagpangalaga. Amen? Na yung mga programs karon sa atong mga Hope Channel nga maghatag natong encouragement sa pagpangalagad sa Dios. Higala, the point nga akong gusto i-drive is many times na hukta aning atong paglantaw sa TV and then wala na tayong time sa pulong sa Dios. Wag na tayo time sa atua nga pag-worship. Kanya akong papa kay backslider man. Na-time nga mag-worship me. Pero kay backslider, may ang papa nga. Human og kanta isa ka song, human then basa fiction, kaya kanang basa na. Human sa basa sa lesson, dayon nga kung sino na kay napay kinisari. So humanon ang worship kay nagdali sa teleserye. Naka-experience mo na, galit mo na. Nga na-time ka magdali tayo, human na kay napo kay kwarto, napo kay subaybayan nga teleserye. Patigala, very well like ito na, mabot ang time nga magmahay ta sa mga panahon nga atong spend sa TV kaysa sa Word of God. Because not on watching TV, mahimo ta nga makasurvive sa crisis nga atong atubawon. It's only when we spend time quality in God. Sa diha nga mag-spend time ta og quality nga panahon sa Ginoo. Gani sa ka research ingon impact of television on children. Positive and negative. Ingon siya nga television builds character and personality and even has the power to change what? Attitudes and perspectives perspectives towards life. So, paglanta sa TV, makabuild og lahing attitude and perspective towards life. Gani usahay ang TV himo na to mayaya. Ano ba? Para mahilom patanaw TV, na mga or cellphone para mahimo nga mahilom siya. That's number 2, lust of the eyes. Number 3, lust of the flesh. Ingon siya sa Galatians 5:16 rather. This I say then, walk in the Spirit and ye shall not what? Fulfill the lust of the flesh. So, ito man yung flesh ni God, according sa Biblia. Now, the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, what? Hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, inveighings, murders, drunkenness, rebellings, and such like. Many times, sigala, mubasa ka aning flesh sa Biblia, ang atong nauna pero may pornography, about may ani. Pero, it's more than that. Idolatry is the work of the flesh. Hatred is the work of the flesh. Gani, ang inveighings is the work of the flesh. Is it present sa church? Present ba higala ang hatred sa church? Present ba higala ang
invading sa church, kining kasuya sa matag usa. Oh yes. And these are the works of the flesh. Higala sa Satan ni kamo. Na kining mga venom mabutangan og luna sa atong kasing-kasing. But praise the Lord, because Jesus has the power to provide us healing kung kita naapektuhan ini. Naa siya gahog imo ni God. Sa diha na nakita ni Jesus ni imong kasing-kasing puno sa venom sa yawa, puno sa venom niining old serpent. Then Jesus says, ug mo-offer siya, andam ko nga mo-opera sa imong heart. Amen? Andam ko nga mo-hatag og bag-o nga kasing-kasing kanimo. Nagsaad siya sa ibasa ngayon na, I will give you a what kind of heart? A new heart. And a new spirit will I put within you. Higala, posible ba nga present sa the church pero absent na ka Christ? Yes, possible. Posible ba na nagbasa ta sa Biblia but still we are playing with sins? O yes, possible higala. Posible ba nga gaadto ka sa iglesia, gabalik ka sa itong mga kapulo, gahatag tag offering, but we are dead spiritually? Possible ba higala? Nga we are still dead spiritually and need heart searching. Higala, the good news is, it's Jesus that will destroy our connection with sin. Amen? Si Kristo ang muhatag natong kusog sa atong pagkinabuhi. Jesus is the one that will keep our soul brighten. Jesus will bring healing. And si Jesus higala, mag-reconnect nato balik sa Ginoo. Ingon sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and what everyone? Desperately wicked. Who can know it? Unsa atong kasing-kasing? Deceitful above all things and desperately wicked. Now, higala, honestly speaking, kung ganit magarbuhon ta, that's who you are. Natural na sa atong heart. Ganit-ganit na masuko, natural na sa atong heart. Mauna siya. Dili surprising na siya sa tawhanon higala because that's who we are. Because the Bible says, your heart is deceitful above all things and desperately wicked. Higala, any nga mga wickedness nga ato nahimo, that's who we are. And the only need nga ato ikinahanglan is miracle nga matransform kita diha kang Jesus. Amen? Ang ako lang gusto i-share is that sa diha nga dunay kabaguhan sa imong kinabuhi, it's because God is working sa imong life. Because nahatagan og mirakulo ang imuha nga kinabuhi. Ngano? Kay ingon ang Ginoo nagsaad siya, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Unsa yang sunod niya? And I will take away the what? Ako i-paraphrase. I will take away the prideful heart you have. I will take away the selfish heart you have. I will take away kanang kasing-kasing mga dali kay mangluod, dali kay masuko, dali kay magmurmur, dali kay magnegative, una sa uban. I will take that away. Ug ingon siya, and I will give you a heart of flesh. Usa ka kasing-kasing nga humok sa gugma sa Dios. Humok sa paghigugma sa uban. Humok mo hatag. Humok mo serbisyo sa Dios. Amen? Humok mga lagad sa Ginoo. Yun siya, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. So ang pulutan ay gala, who is the wise serpent that Jesus is talking about? Aning a verse. Yun siya, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be therefore wise as serpents and harmless as doves. So kinsa ang gi-recommend ni Jesus diri? Wala lain. Kinsa? Siya mismo. Ingon siya mga disciples, simple ingon siya, mga disciples, be you wise as me. You know why? Because throughout sa mga verses nga tingistudihan about biblical definition of wise, naa kang Jesus tanan. Naminaw si Jesus sa instruction, walay iniquity and deceit sa iyang mouth. And then si Jesus hates sin. He departed from evil. Higala, Jesus is the brazen serpent. Siya ang wise nga serpent. Galing kung ato nakita karon nga kita napaakan sa bitin nga mawang yawa. That basically means kitang tanan dunay problema sa kasing-kasing. Tanan ta dunay problema sa kasing-kasing. Tanan ta nang inahanglan og heart surgery. Amen? Tanan ta nang inahanglan ni og kabaguhan sa ato nga pagkinabuhi, sa ato nga kasing-kasing, sa ato nga mga kaugalingon. Og ingon ang Ginoo, but when Jesus heard that, he said unto them, they that be what? Whole need not a physician,
but they that are sick. Kabantay mo na yung mga tao na hindi gusto magpa-check up? Kabalo mo na hindi sila magpa-check up? Hadlok, mahibanda nila ha? Sakit. Spiritually, ingani po tao sahay. Di ka ganahan mo itong simbahan kay dili ka gusto makabalo kung unsa itong kahimtang. But higala, it's a blessing to know unsa atong sakit. Kay para matagaan tag nindot or appropriate nga remedy sa atong sakit. Amen? So higala yun na Ginoo, kung kamo naghuna-una nga whole, walay sakit, then you don't need Jesus. You don't need a physician. Kaya nanginahanglan na Ginoo Kristo kadtong naghuna-una nga nanginahanglan og manluluwas. Kaya nagkabiyon higala si David, usa ka ordained king. Si David giordinahan sa Ginoo. Grabe ang iyang experience with the Lord. At paniabot sa punto nga si David nakasala. Sa panahon nga naa si Bathsheba, iyahang nakita unsay nahimo ni David, nahitabo ni David, iyahang gisulatan ang mga armies and then iyang gipauna ang bana ni Bathsheba aron may una nga mamatay. It's a murder. Tungod sa iyaha nga gihimo ang Bathsheba. And then, ato nga time, giingan pagin siya ni Prophet Nathan, giwarningan siya ni Prophet Nathan, giingan siya ni Prophet Nathan, David, kung saan mong himuon, kung ingan ang gihimo sa usa ka tao, sa usa ka tao walay kaya. Sa ito pag David, kinahanglan na siya patyo. Sa ito pag Nathan, ingon si Nathan, David, that's you. Ikaw ka na tao. And then, abot sa point, nga sa diha ka na-realize ni David, kapag mo sa ang longing ni David, sa diha ka na-realize niya nga nakasala siya sa Diyos, wala siya nag-blow of forgiveness lang. Wala siya nag-blow na mapasay niya ang sala. Ang iyang dilong is this. Psalm 15 verse 10, yun siya. Lord, create in me a what? A clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Si David igala nag-long beyond forgiveness. Nag-long siya nga mahilimpyuhan iyahang kasing-kasing, mabag-uhan iyahang kasing-kasing. You know why? Because for David, ang iyahang gusto di na niya mahimo usap ang iyang gihimo sa Dios. But many times kita tao naghandom lang ang pasaylo, sige pangayog pasaylo, but walay changes and transformation nga nahitabo sa tong life. But for David, sa diha ano siya, Lord, forgive me, but it's beyond forgiveness ang iyang bag-uha, limpyuhin, taga-ikog ka, kasi-kasi nga bago, because I don't want to hurt you again. And so many times we ask for forgiveness, but not really because we love God. Because we are afraid to go to hell. We are just afraid nga malaglag ta, but not really because we love God. Because if we truly love God, we ask for forgiveness because we hurt God. Tungod ni atong ang pasakitan ang Ginoo. Before I close, tika lang, may story. Kini siya story is about the father and son. Kini ang iyang papahigala, suportado kay iyang anak, nga dunay handom nga mahimo nga surgeon. Espesyal gid niya na gusto operahan ang kasing-kasing. And yabot sa point, nga sa diha nga nag-eskwela kini iyang anak sa elementarya, grabe ang suporta sa iyang papa. Sa high school, suporta hantod nakahuman sa high school, hantod nag-college siya. And to make a long story short, nakahuman siya sa iyang kurso nga surgeon. And sa diha nga naman sa surgeon, nahimo siya nga popular nga surgeon. Ato nga lugar. And daghan na siya operahan, na-enjoy niya ang iyang nga profesyon, iyang nga degree, but niabot sa point nga ang iyang mismo nga papa nagkasakit sa kasing-kasing. Nga kinahanglan og operation. Kinahanglan og urgent nga pag-opera aron ma-restore ang heartbeat sa iyang nga papa na na-abnormal. And so, niabot na point nga iyang gipadala sa clinic. Ani nga tayo higala, dili normal na operation kaniya, kaya ang nakataya siyang pag-opera is ang tao na gihigugma niya. And at this time, imagine ako nga sa diha nga nakita ni iyang papa nga naa sa higdaan dito sa hospital, iyang gusto himuon ang tanan niya nga skills, tanan nga pag-apo iyang gibuhos aron lang nga maayo ang iyang papa. Di niya gusto nga mamatay iyang papa. O iyang gihimo ang tanan nga time, iyang tanan nga skills, tanan nga pwede niya mahimo aron maayo ang iyang papa. It take long hours before nahuman ang operation. Sa diha nga nahuman ang operation is all by God's grace na ayo na successful ang operation na balik sa normal ang heartbeat sa iyang papa. Higala ng spiritual sense, we have a divine surgeon. Nakita siya sa imong kasing-kasing kami. Bisan pa kung saan imong tago, bisan pa kung saan imong pretend, ang imuhang kahimtang karon higala, nanginahanglan ka og heart surgery.
And nakita na sa Ginoo nga kinahanglan nato ihatag atong kasing-kasing kaniya. Kinahanglan nato ihatag ang ato nga mga kasing-kasing una kaniya aron kini iya mabaguhan. I don't know what kind of heart we have tonight. Wa ko kas nasabi kung unsa ang kahimtang nimo spiritually. Naa ba kay addiction sa imong kinabuhi? Naa ba kay garbo? Naa ba kay unsa nga mga kahimtang nga naa kanimo igala kung naa ka ana? Why not allow God to operate your heart? Apan before gani mo opera ang mga doktor, naan sila ipanghatag ng itawag og waiver. You know why? Usa ka consent nga ikaw mitugod nga sila mo opera sa imong kasing-kasing. So tonight, na spiritual waiver ang ihatag ang Ginoo kanato. Kabalo mo yan? Iyon siya, if you allow me to operate sa imong heart, akong himuon tanan para ikaw mabago. Akong himuon tanan para ikaw mahimo nga bago nga tao. And in the eyes of heaven, you will be righteous in the eyes of God. Igsoon, karon na kapag-iyon. Nasayad ka, nakita ka na ng ginahanglan ng Kristo. And I'd like to suggest, if you are in need of a physician, give your heart to Jesus. Allow Him na siya ang muopera sa iyong life. As you contemplate those thoughts, please listen to these words. Purify my heart. Purify my heart. Touch me with your cleansing fire. Take me to the cross. Your holiness is my desire. Breathe your life in me. Kindle a love that flows from your throne. Oh, purify my heart. Purify my heart. Touch me with your cleansing fire. Take me to the cross. Your holiness is my desire. Breathe your life in me. Kindle a love that flows from your throne. Oh, purify my heart. Purify my heart. Purify my heart. Purify my heart. Higala, may only one appeal tonight. Kung ikaw naghangyo nga baguhon ang imong kasing-kasing sa Dios, ug gusto nimo ihala ang imong kasing-kasing karon ka, Lord, I'll give you my heart. Operahin ka ni, because di na ako kaya na mabago kung wala ka. Kung ikaw na higala, pwede ba pakita sa pagtaas mo? Nga naghangyo nga ikaw mo surrender sa Ginoo karon.
Ihatag imong kasing-kasing kaniya. Ug iyang sugdan ang iyang pag-opera sa imong kasing-kasing karong kagabion. Listen to this before we close. Ato na basahon tanan. Ready, go. From of Christ Object Lesson 159 paragraph 1. Ingon diri. Lord, take my heart, for I cannot give it. It is thy property. Keep it pure, for I cannot keep it for thee. Save me in spite of myself, my weak and Christ-like self. Mold me, fashion me, raise me into a pure and holy atmosphere, where the rich current of thy love can flow through my soul. You know, kinsa nga prayer? That's the prayer of our prophetess and wife. Even our very own prophet nagpray, the Lord, take my heart, for I cannot give it. Let us pray. Father in heaven, take our hearts, for we cannot give it. Keep it pure, for we cannot keep it for thee. It is thy property. Tonight, Lord, among gihatagan ka namo og consent nga muopera sa among kasing-kasing. Baguha kami, aron kami mahimo nga iwag sa among mga kauban, sa among masilingan, ug mahimo kami nga andam nga maatubang puhon kanimo sa imong pagpadayan. Father, cleanse our hearts from the venom of sin. In Jesus' name we pray. Amen.